Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sama natin sa ating misa, sa ating panalangin yung mga tao na lumalapit sa atin, humingi ng panalangin para kagalingan sa kanilang karamdaman. Pag tayo maging marapat, tumahimik tayo sumaglit, aminin natin ang ating mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Biring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Panubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong mga isinilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pinto ng langit ay binuksan mo. Dagdagan mo pa ang buhay na iyong bigay sa amin upang sa mga dinalisay mo sa pagkamasuwayin, hindi mahadlangan, kamti ng iyong paggiliw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Esteban sa mga tao, sa matatanda at sa mga eskriba, "Napakatigas ng ulo ninyo. Di pa nababago ang inyong kalooban. Ayaw ninyong dinggin ang katotohanan. Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, iyon din ang ginawa ninyo. Lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi pinag-usig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga humula sa pagparito ng matuwid na inyo namang ipinagkanulo at ipinapatay. Tumanggap kayo ng kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi ninyo tinatalima iyon. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y naggalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban, napuspos ng Espiritu Santo,
ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila sa Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo na po silang panagutin sa kasalanang ito. At pagkasabi nito, siya'y namatay. Kasang-ayon si Saulo sa pagkapatay kay Esteban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko't aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko. Tagapagligtas kong tapat at totoo. Ikaw poon aking pinananaligan. Magbubunyi ako, magsasayang tunay sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Itong iyong lingkod, sana ay lingapin. Ingatan mo ako't iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw. Iyong kinalinga at iningatan mo laban sa adhika ng masamang tao. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Aleluya, aleluya. Nagbibigay kasiyang pagkain dulot ay buhay, si Jesus na pong mahal. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ng mga tao kay Jesus, ano pong kababalaghan ang maipapakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit, tugtong pa nila. Sumagot si Jesus, dapat ninyong malaman, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit. Sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkain iyon. Ako ang pagkain nagbibigay buhay. Sabi ni Jesus, ang lumalapit sa akin hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin hindi na mauuhaw kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang aking pong parokya, ang parokya
ng mahal na Bire ng Santo Rosario sa Malipangpang, San Ildefonso, Bulacan, ang tahanan ng ina ng San Ildefonso, si Apo Sayong, ay laging nakikinig sa Radyo Veritas. Alam po ninyo, ngayong araw na ito, napakaganda ng ating kwento. Binibigay sa atin ang kwento ni Esteban at pinapakilala si Jesus bilang tinapay ng buhay. Ano ba ang kaugnayan nito, mga kapanalig? Balikan natin yung kwento ni Esteban. Batay sa kwento, si Esteban ay nagtatama sa mga eskriba. Hindi matanggap ng mga eskriba yung kanyang pagtatama. Kaya ano ginawa nila kay Esteban? Nako, pinahirapan. At paano pinahirapan ng mga eskriba si Esteban? Una, sabi sa kwento, si Esteban ay dinaluhong. Ibig sabihin, sinalakay. Nag-iisa lang si Esteban, pero ang daming mga eskriba. Imagine niyo ginawa sa kanyang pahirap. Pero eto pa, sinalakay si Esteban, pangalawa, ano ginawa sa kanya? Kinaladkad pa. Imagine nyo, pag iniisip ko, paano pagkaladkad na ginawa kay Esteban? Ang dami nila. Siguro yung iba sa buhok, sa ulo, sa kamay, sa paa, kinaladkad palabas ng lunsod. Pero ito, mas masakit na naranasan ni Esteban. Nung kinaladkad, ano sinabi? Binato hanggang mamatay. Imagine po ninyo, mga kapanalig, yung hirap na pinagdaanan ni Esteban. Pero in the end, mabibigla tayo. Ano sabi niya? Panginoon, huwag niyo na pong panagutin sa kasalanan ng mga ito. At dinugtong pa rin niya, sabi niya, Panginoon, tanggapin mo ang aking espiritu. Mga kapanalig, ano tinuturo sa atin ni Esteban? 3 bagay ang tinuturo sa atin ni Esteban. Una, tinuturo sa atin na ito, magpatawad at huwag maghiganti. O Father, sinasabi mo lang yan. Wala pong nagtuturong pari na madaling magpatawad. Dahil lahat tayo nakaranas na masaktan. Tama po ba ako? Mga kapanalig, naranasan nyo na bang masaktan dahil sa ibang tao? Hindi madaling magpatawad. Napakahirap magpatawad. Pero tignan po ninyo si San Esteban. Dahil nakilala niya si Jesus, naranasan niya si Jesus, siya ay nakapagpatawad. Ano tinuturo sa atin? Ang isang tao na araw-araw nakikita si Jesus, ang isang tao na araw-araw nararanasan si Jesus, ito yung mga tao na kayang magpatawad. Kapanalig, kapag nakikita mo si Jesus araw-araw, at kapag nararanasan mo si Jesus araw-araw, hindi madaling magpatawad. Pero, katulad ni Esteban, ginaya niya si Jesus. Ano unang tinuturo sa atin? Tinuturo sa atin magpatawad, huwag maghiganti. Pangalawang bagay na tinuturo sa atin ni Esteban na ito, ang kanyang paniniwala na ang Diyos ay buhay. Imagine po ninyo, mga kapanalig, si Esteban sa gitna ng pagdurusa, habang binabato, habang sinasaktan, ano ginawa niya? Hindi niya tinanggi si Jesus. Hindi niya sinumbatan si Jesus. Hindi siya nag-alinlangan na ang Diyos ay mabait. Pero siguro tayo, kapag nagkaproblema tayo, baka magbago yung ating ugali. Di ba sabi nila, faith is tested in fire. Ang ibig sabihin, ang ating pananampalataya ay lalong nasusubok kapag tayo'y nasa gitna
ng problema. O halimbawa, ang bait-bait mo, aktibo ka sa simbahan, at ikaw ay nagbibigay, malaya kang nagdo-donate, pero isang araw, sumakit lang yung ulo mo, o di kaya sumakit lang yung tiyan mo, o di kaya sumakit lang yung paa mo. Ang bait-bait mo, aktibo ka sa simbahan, nagbibigay ka, pero nung magpatingin ka, sabi ng doktor, meron kang malubhang karamdaman. Faith is tested in fire. Paano? Kung ikaw, mangyari sa yun, mababago kaya ang iyong ugali sa Diyos? Susumbatan mo kaya si Lord? Mag-aalinlangan ka kaya kay Lord? Magagalit ka kaya kay Lord? Lord, aktibo ako sa simbahan Lord, nag-a-apostolate ako Lord, nag-share naman po ako ng blessing ko. Mas marami pong mas masama kaysa sa akin Bakit sa akin pa? Di ba? Gold is tested in fire. Pero tingnan ninyo si Esteban. Hindi siya nag-alinlangan, hindi niya tinanggi si Jesus. Paano halimbawa? Ang bait-bait mo, aktibo ka sa simbahan, biglang nangyari, bumagsak ang iyong negosyo. Mga kapanalig, magbabago ba ang iyong ugali sa Diyos? Si Esteban, hindi. Hanggang kamatayan. O halimbawa, ang bait-bait mo, aktibo ka sa simbahan, nag-a-apostolate ka, pero nalaman mo, niloloko ka pala ng asawa mo. O di kaya, niloloko ka pala ng anak mo. Naku, mas masakit yun mga kapanalig. Yung malaman mo na niloloko ka pala ng anak mo, mas masakit yun. Ano kaya ang gagawin mo? Mababago kaya ang iyong ugali? Tingnan niyo si San Esteban, hindi itinanggi si Jesus. Bakit? Kasi si Esteban, nakilala niya si Jesus. Naranasan niya si Jesus. Ang taong nakikita si Jesus every day. Ang taong nararanasan si Jesus every day. Kahit nasa gitna ng pagsubok, hindi niya itatanggi si Jesus. Ang tinuturo sa atin, mga kapanalig ni Esteban, maniwala sa Diyos kahit sa gitna ng pagsubok. At sa bandang huli, mga kapanalig, ito tinuturo sa atin ni Esteban. Ang pag-ibig ay mas makapangyarihan kaysa galit. Kung tayo yung bang kinakaladkad na tayo, tapos binabato na tayo, hindi ba tayo magagalit nun? Pero si San Esteban, ano sabi niya? Lord, wag niyo na po silang panagutin. And in the end, ano pa sabi ni Esteban? Itinatagubilin ko po sa iyo ang aking kaluluwa. Love casts all fears. Ang isang taong may pag-ibig, handang magpatawad. Tama, mali. Ang taong may pag-ibig ay mananatiling tapat kahit sa gitna ng pagsubok. Tama, mali. Kaya nga ito, mga kapanalig, sa araw na ito, si Esteban nagtuturo sa atin magpatawad, huwag maghiganti. Tinuturuan tayo ni Esteban, magtiwala tayo sa Diyos, mabait ang Diyos, kahit sa gitna ng pagsubok. At higit sa lahat, mga kapanalig, tinuturo sa atin ni Esteban, ang pag-ibig ay mas makapangyarihan kaysa galit. Bakit niya nagawa ito? Kasi naranasan, nakita ni Esteban si Jesus. Ngayon, mga kapanalig,
pinapaalala sa atin. Lagi mong hanapin si Jesus. Lagi mo sanang maranasan si Jesus. Sapagat ang nakakakita kay Jesus everyday, ang nakakaranas kay Jesus everyday, walang imposible. Pwedeng magpatawad. Amen. O mga kapanalig, sabihin nga natin, si Jesus ang tinapay ng buhay. Sabihin nga natin, si Jesus ang tinapay ng buhay. O sabihin natin, si Jesus ang aking lakas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Panalangin ng bayan, inaaniyahan tayo na umasa kay Jesus upang makamit ang kasiyang maibibigay lamang ng pinangakong langit. Ating isamo, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway magsikap na maihatid ang pag-ibig ni Jesus sa lahat ng taong nagugutom sa tinapay ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At tinawang maunawaan na ang presensya ni Kristo sa Eukaristiya ay isang palagiang pagtawag sa atin upang ibahagi ang ating buhay sa lahat ng ating nakakadaupang palad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagtitiis ng gutom at pagkauhaw, naway matugunan ni Jesus na siyang ating tinapay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makakuha ng lakas sa pagtanggap sa Eukaristiya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinalalakas ng Eukaristiya sa buhay na ito, naway muling buhayin sa huling araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, panalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, sinugo mo mula sa langit ang iyong anak upang maging pagkain ng aming kaluluwa. Akayin kami patungo sa iyo, marapatin mo na sa pamamagitan ng aming pananampalataya kay Jesus, ang tinapay ng buhay, kami ay laging makasama sa iyo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Panalangin tayo mga kapatid upang ating paghahain, kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapalibangan at sa buong sabanbanal. Ama naming lumikha, tanggapin mo maalay na iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay na iyong anak na niloob mong aming katuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging na iyong buhay. Hindi na mamamatay ang hinihain sa krus, ang sa krus ipinako, buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, ang kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon. Pagkabuhay,
Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa, ni Elias na aming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kabadid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila, patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kabiyak ng puso ni Maria, ng mga apostol, ng mga banal, na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na turo at aral ni Jesus, pahayag natin ang Ama namin. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumirin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito ang kordero ng Diyos, ang di tayo iiwan sa ating krus, sa ating problema, sa ating karamdaman, ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga taong tumatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo, lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na magpakailanman. Paghalob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa lahat ng may karamdaman. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang dakilang manggagamot at tagapagpagaling. Sa oras na ito, tinataas namin sa iyo ang lahat ng mga may sakit, pisikal man, emosyonal o espiritual. Ipuin mo po sila na iyong mapaghimalang kamay, pagalingin ayon sa iyong banal na kalooban. Sa iyong mapagmahal na kamay, itinataas namin ang lahat ng mga may sakit, ang mga dumaranas ng kanser, matinding karamdaman, sakit sa puso, mataas sa presyon, diabetes at iba pang sakit sa dugo, sakit sa bato, sa atay, arthritis, rayuma, pananakit ng katawan, karamdaman sa baga tulad ng hika, pneumonia, trangkaso, lagnat at iba pang impeksyon. Mental health condition tulad ng depression, anxiety at iba pang viral diseases. Sakit sa mata, tenga, balat, paralisado at may kapansanan. Ipuin mo po sila, O Diyos, pagalingin ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo sila ng lakas ng loob, pag-asa at kapayapaan sa kanilang laban. Gamitin mo ang mga doktor, gamot at iba pang paraan bilang daluyan ng iyong kagalingan, gayon din ang lahat ng mga nagpapagal upang sila'y gumaling. Bigyan mo po sila ng lakas upang kayanin ang anumang sakit na kanilang pinagdadaanan. Pagkaloob mo sa kanila ang kaginhawahan sa kabila ng kanilang paghihirap. Pagpalain mo rin po ang kanilang pamilya, mahal sa buhay na nag-aalaga sa kanila. Nawa, huwag silang mawala ng pag-asa, kundi patuloy na magtiwala sa iyong pagmamahal at habag. Sa lahat ng may mabigat na dinadala, pinapaalala mo sa kanila, hindi sila nag-iisa. Kasama kanila sa bawat sandali ng kanilang laban. Tulungan mo rin kaming maging instrumento na iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay, ng pag-aalaga at suporta sa aming mga kapwa. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang biyaya ni Jesus na muling nabuhay. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Magsinawin kayo sa Panginoon. Alleluia. Magsinawin sa Panginoon. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus